Bro, isipin mo muna ito. Ang iniaalok sa Pilipinas ay hindi lamang mga fighter jet. Ang iniaalok ay isang buong aerospace ecosystem. Lampas ito sa karaniwang konsepto ng pagbili ng eroplano at agad na pagpapalipad nito. Kasama sa alok ang pagtatayo ng maintenance hub, malalim na technology transfer, aktibong partisipasyon ng lokal na industriya at ang pagsasanay ng bagong henerasyon ng mga Pilipinong eksperto sa larangan ng aerospace. Hindi ito pansamantalang proyekto, isa itong pangmatagalang pagbabago sa kakayahan ng bansa. Ito ang uri ng alok na may potensyal na gawing ang Pilipinas bilang unang Eurofighter supply base sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Kung gusto mong maunawaan kung gaano kalaki ang magiging epekto nito, huwag kang aalis. Ito ay isang pagkakataong hindi dapat palampasin. Ayon sa Leonardo Aeronautics, ang Eurofighter Typhoon package na inihahain sa Pilipinas ay hindi isang simpleng procurement deal. Isa itong komprehensibong industrial at estratehikong pakikipag-ugnayan. Isa sa pinakamahalagang garantiya sa alok na ito ay ang pagtatayo ng localized MRO facilities sa loob mismo ng bansa. Saklaw nito ang maintenance, repair at overhaul ng mga eroplano, kaya hindi na kailangang ipadala sa ibang bansa ang mga sasakyang panghimpapawid para sa mabibigat na inspeksyon at pangmatagalang pagpapanatili. At hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Kasama rin sa package ang isang antas ng technology transfer na bihirang-bihira sa modernong mga kasunduan sa fighter aircraft. Hindi lang ito tungkol sa mga manual o theoretical na pagsasanay. Ang ibinibigay ay aktual na kaalaman at praktikal na karanasan na magbibigay kakayahan sa lokal na industriya na suportahan, baguhin at kalaunan ay i-upgrade ang mga komplikadong sistema ng Eurofighter. Sa paglipas ng panahon, bubuksan nito ang pinto para sa mga kumpanyang Pilipino na makabuo at makagawa ng sarili nilang mga subsystem at component bilang bahagi ng mas malawak na Eurofighter ecosystem. Bro, napakalaking bagay nito. Ang ganitong lalim ng technology transfer ay halos hindi ibinibigay ng malalaking aerospace companies, lalo na sa mga bansang unang beses pa lamang magiging operator ng kanilang fighter aircraft. Kadalasan, ang mga bansa ay nagiging lubos na umaasa sa mga dayuhang kontratista para sa upgrades, major repairs at system integration. Ang alok na ito ay nagbabago ng ganitong kalakaran. Naglalatag ito ng pundasyon para sa tunay na autonomiya, hindi lamang sa operasyon kundi pati sa industriya at teknolohiya. Isa pang mahalagang bahagi ng alok ay ang malawakang pagpapaunlad ng human capital. Ang pagsasanay ay hindi lang para sa mga piloto. Saklaw nito ang ground crew, maintenance personnel, systems engineers, avionics specialists, weapons technicians, at iba pang mission support roles. Layunin nitong lumikha ng isang mataas ang kasanayan, may kakayahan at pangmatagalang handang workforce na tunay na Pilipino. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang umasa ng Philippine Air Force sa mga dayuhang technician para sa malalaking pagkukumpuni o komplikadong integrasyon ng sistema. Ang kaalaman at karanasan ay mananatili sa loob ng bansa, patuloy na lalago at magiging bahagi ng institusyonal na lakas ng Pilipinas. Ngunit bro, narito ang pinakakahangahangang bahagi. Kapag ang programang ito ay tuluyang naisakatuparan at patuloy na napaunlad, maaaring maging ang Pilipinas ang unang supply at support base ng Eurofighter sa buong Asia Pacific. Ibig sabihin, ang mga spare parts, technical support, training services at heavy maintenance para sa mga magiging Eurofighter operator sa Asia ay maaaring magmula mismo sa Pilipinas. Mula sa pagiging simpleng buyer, ang bansa ay magiging isang regional na hub. Napakalawak ng magiging implikasyon nito. Sa aspetong estratehiko, itataas nito ang papel ng Pilipinas sa regional air power at defense sustainment.
Sa aspeto ng ekonomiya, lilikha ito ng mga high-value jobs, magpapalakas ng advanced manufacturing at aakit ng pangmatagalang pamumuhunan sa lokal na industriya ng aerospace. Sa diplomasya, lalo nitong pagtitibayin ang mga defense partnership at ilalagay ang Pilipinas bilang isang mapagkakatiwalaan at may kakayahang kasosyo sa seguridad ng rehiyon. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng fighter jet. Ito ay tungkol sa pagbabago ng posisyon ng Pilipinas sa larangan ng depensa at aerospace sa rehiyon. Mula sa pag-asa sa iba, patungo sa sariling kakayahan. Mula sa simpleng paggamit, patungo sa aktibong kontribusyon. Mula sa panandaliang procurement, patungo sa pangmatagalang estratehikong halaga. At yan bro, ang dahilan kung bakit ang alok na ito ay nasa ibang antas.